Hello Global Family, maraming pong salamat for tuning in sa aming YouTube channel. I believe na ang YouTube channel na ito ay nagsisilbing malaking pagpapala po sa inyong buhay as we continue to share the Word of God sa bawat isa sa atin. Right now, we are going to witness a message which I believe is going to transform your life. Naniniwala po kasi ako na ang salita ng Panginoon is not just informational but transformational. So fasten your seatbelt. Ihanda nyo na po ang inyong mga sarili. Kung kayo po ay may mga notebook, may mga ballpen dyan, i-ready nyo na rin po because I believe that this word is going to change your perspective and the way you see the Lord. So right now, we are going to watch this message and I hope that God is going to bless you. Let us pray. Father, we thank you. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na kami ay makapakinig muli ng iyong salita. Ang dalangin ko, Panginoon, gamitin mo ang mga salitang ito upang ang aming mga buhay ay mabago, upang ang aming mga kaisipan ay mabago, Panginoon. Baguhin mo ang aming puso, baguhin mo ang aming buhay, Panginoon. Hatayaan mo, Lord God, na sa pakikinig namin ng iyong mga salita, buksan mo ang aming mga isipan, buksan mo ang aming mga mata, ang aming mga tenga, Panginoon, at marinig namin, Panginoon, ang lahat ng sasabihin mo sa amin at matransform nito ang aming mga buhay. Itago mo ako sa iyong likuran, Panginoon. Ikaw ang makita at marinig naming lahat. Sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Ang message po natin for today ay pinamagatan po nating the reality about peace. The reality about peace. Marahil po, marami sa atin, kapag tinanong, ano ba ang peace, alam na natin ang kasagutan. Amen. But today, God will talk to us and God will teach us ano ba ang katotohanan patungkol sa kapayapaan. Alam niyo po, pag naririnig natin ang salitang peace, when we hear the word peace, ano po ang unang pumapasok sa ating mga kaisipan? Alam niyo po ako, kapag narinig ko yung salitang peace, parang ang kaakibat nito para sa akin is rest. Or kapag narinig ko yung peace, ang kaakibat nito ay quietness, kapayapaan, parang silence, ganyan, absence of fear. Yan po ang mga ibig sabihin ng peace kapag binanggit sa akin. At based din po sa Google, ang ibig sabihin ng peace ay freedom from disturbance. Kalayaan sa mga distorbo sa buhay. Sabihin mo sa katabi mo, sabihin mo, kalayaan sa mga istorbo ng buhay. Hindi yung katabi mo yun. Amen. Lagay niyo po yan sa chat, kalayaan sa istorbo ng buhay. Amen. Sabi din sa Google, tranquility or state of being calm. No? Sabi din doon, ang peace daw ay nangangahulugan a state or a period in which there is no war or a war has ended. Ibig sabihin, walang kaguluhan o tapos na yung labanan. Pero alam niyo po, tinuruan ako ng Panginoon sa pamamagitan ng pag-aaral ko ng kanyang salita. At sa pag-aaralan natin ngayon, tinuruan ako ng Panginoon that peace is not a feeling. Peace is not a state of mind. Peace is not a place to go to. Peace is not the absence of war. But peace is God. He is peace. The Lord is peace. He is peace, ibig sabihin, He doesn't just bring peace, but He Himself is peace. Magkaiba kasi yung nagdadala ka ng kapayapaan sa ikaw mismo yung kapayapaan. Ang akala ko dati, ang Panginoon nagdadala lang ng kapayapaan. Pero kinorek ako ng Panginoon at tinuruan ako ng Panginoon. Ang ibig sabihin pala ng peace, ng shalom, ng Jehovah Shalom, is He is peace. Siya mismo ang kapayapaan. Peace is not the absence of fear. Peace is the presence of God. Ang peace, hindi yan yung kawalan ng problema, kawalan ng takot, but peace is the presence of God. Amen? We assume na magkakaroon po tayo ng kapayapaan kapag meron tayong decent salary, decent job, or a comfortable home, good health, or maraming pagkain. Kapag maraming pagkain, parang ang saya-saya, no? Right? Na, sabi nga, pinag-uusapan nga namin kanina ng ibang volunteers, alam mo, Ate Len, pag maraming pera, parang ang payapa-payapa. Parang wala kang pinoproblema pag marami kang pera. Pero alam nyo, don't get me wrong. Hindi naman po yan hindi importante. Actually, si Lord, ang gusto niya sa atin bilang kanyang mga anak, ay magkaroon ng decent salary. Magkaroon ka ng business, abundant life, good health. Gusto ng Panginoon maging healthy ka, kapatid. Yan ang kagustuhan ng Panginoon. But the truth is,
These things, decent salary, decent job, a comfortable home, good health, plenty of resources, these things won't bring peace. Peace will bring them. Again, these things, yung mga binanggit ko po kanina, this won't bring peace. Hindi yan makakapagbigay sa iyo ng kapayapaan. But peace will bring them. Anong ibig ko sabihin? Ito daw pong mga disenteng trabaho, magandang kalusugan, maraming pera, maayos na pamumuhay, komportableng tahanan, hindi daw po yan ang makakapagbigay sa iyo ng kapayapaan. Pero, kung meron kang kapayapaan, meron ka ng lahat ng bagay na ito. Ganun pala ang gusto ng Panginoon. Ganun pala ang ibig sabihin ng Panginoon sa salitang Jehovah Shalom. Amen? At ang Bible, it teaches us that our peace is found in God. Not in the gods of this world, but in God. Ang thinking kasi natin, mahahanap natin sa lugar, sa pangyayari, sa feeling, yung kapayapaan. But in reality, ang kapayapaan, hindi mo mahahanap yan. Hindi mo yan mabibili sa tindahan ni Aling Nena. Wala kang mabibiling kapayapaan sa tindahan ni Aling Nena. Bakit? Ang kapayapaan po sa Diyos mo lang matatagpuan. Hindi sa mga Diyos ng mundong ito. Hindi sa material na bagay, sa pananalapi, sa kung ano pa mang bagay sa mundong ito o sa tao, kundi sa Diyos mo lang matatagpuan. Alam niyo po, akala ko dati, ang miracle, yun yung kailangan may extravagant thing na mangyayari sa buhay mo. Ay, may miracle na nangyayari sa akin, Ate Lynn. Biruin mo, pilay ako dati pero nakalakad ako. Biruin mo, dati akong bulag pero nakakita na ako. Akala ko dati, yun ang miracle. Akala ko ang miracle dati, yung water into wine, parting the Red Sea, healing of the sick. Pero alam nyo, tinuruan ako ng Panginoon na hindi lang yun ang miracle. Miracle is God. God being with us, it's a miracle. Why? We are sinners. Right? And yet, bumaba ang Panginoon, minahal ka ng Panginoon, kapatid, milagro yun. Amen? And we forgot, nakakalimutan natin magpasalamat, hanap tayo ng kapayapaan. Kasi akala natin ang kapayapaan, mahahawakan ng ating mga kamay. O mararamdaman mo. But in reality, kapatid, the Lord is peace. He Himself is peace. Amen. And today, we will learn about Jehovah Shalom. The Lord is peace. Ang ibig sabihin po ng Jehovah Shalom is, the Lord is peace. Alam niyo, nung binabasa ko to, grabe nangusap ang Panginoon sa akin eh. Dati kasi akala ko, ang Lord ang nagbibigay ng kapayapaan. Akala ko ang Jehovah Shalom, ibig sabihin, the Lord will give you peace. Pero nung binabasa ko, sa ibang translation, the Lord is our peace. Ibig sabihin, He Himself is peace. Hindi lang siya bagay na dumadating sa atin o hindi lang siya ibibigay sa iyo ng Panginoon, siya mismo ang kapayapaan. Hindi sinabi ng Panginoon, magpapadala ako ng kapayapaan sa iyo. Siya mismo ang pumunta sa mundo para magbigay ng kapayapaan sa buhay mo, kapatid. He is peace. Amen? At ang Jehovah Shalom po was first mentioned in the Bible sa Judges 6. Nung pinag-aaralan ko po ito, ang konteksto ng scripture na ito was that yung mga Israelites, they were being oppressed by the Midianites. And God had allowed their enemy to dominate and control them. So, ibig sabihin, yung mga Israelites, after nila na makalabas sa Egyptians, after nila makalaya sa slavery ng mga Egyptians, papunta na sila sa promised land. And yet again, they were being oppressed. Kinakawawa sila ng mga kaaway. Alam niyo bang sabi ng Bible, doon nung binabasa ko, nung dinedescribe, yung mga Israelites, dapat nabubuhay na sila sa flowing with milk and honey. Kasi ang pangako ng Panginoon, nung nilabas sila sa Egypt, anong sabi ng Lord? Bibigay ko sa inyo ang lupang pangako. In the promised land, ang sabi ng scriptures, ang sabi ng description ng salita ng Panginoon, flowing with milk and honey, ibig sabihin, punong-puno ng kasaganahan. Right? And yet, wala sila doon. Instead, nasa na mga Israelita ng panahon na ito, nasa kuweba, nasa mga bundok nagtatago. Why? Kinakawawa sila ng mga kalaban nila. Nagsanib sa mga Midianita, Amalekite, pinagtulong-tulungan nila ang mga Israelita. No? Nung mga panahon na yun, kinakawawa sila. Biruin mo, nagtatanim sila, pero inaagaw sa kanila.
ang mga crops nila, ang livelihood nila. Nagtatanim sila, pero ang ginagawa ng kaaway, sinisira yung kanilang livelihood. Alam mo ginagawa nila, nawawala yung mga sheep nila, nawawala yung mga oxen nila, nawawala yung mga ani nila. Binibless sila ng Panginoon, pero yung mga ani nila, yung mga nakukuha nila, yung para dapat sa kanilang pagpapala, inaagaw at ninanakaw ng mga kalaban. Amen? And no doubt, nawala rin ang kanilang kapayapaan. Because of these things. Alam nyo, hindi lang sila bother na nawawala yung mga crops nila, nawawala yung mga oxen nila, nawawala yung mga sheep nila. Kasi iniisip din nila, paano tayo magsusurvive? Ngayong gabi kaya, baka salakayin tayo ng mga Midianita, patay tayo. Right? Biruin mo, every night, hindi sila mapayapa, hindi sila makatulog kasi iniisip nila, baka bukas patay na sila. Iniisip nila, anong kakainin natin bukas? Ninakaw na naman lahat ng mga pananim natin. Ninakaw na naman yung livelihood natin. Anong kakain natin bukas? Anong ipapakain natin sa ating mga pamilya? They are bothered at nawala ang kapayapaan sa kanila. At alam nyo, nangyari po ito hindi lang 1 buwan, hindi lang 2 buwan, 7 long years. Imagine that? Ninanakawan sila, dinedestroy ang crops nila, wala silang kapayapaan for 7 long years. Every time na matutulog sila, iniisip nila, baka salakayin tayo bukas. Ano na naman kaya ang kukunin nila sa atin, iniisip nila sa gabi. Amen? They were being oppressed by the enemy. Have you ever been in this situation? You're being bullied by the enemy at wala kang magawa kundi magtago. Ninakawan ka din ba ng kaaway ng kapayapaan, kapatid? Or have you been working so hard? Ang aga mo lagi pumapasok, 10 years ka na sa kumpanya pero hindi ka pa rin napopromote? Hindi pa rin nagkakaroon ng salary appraisal? Have you ever been in that situation na you are doing your best to be a good parent, maging mabuting magulang, pero yung mga anak mo hindi ka nire-respeto, hindi ka kinikilala, hindi ka man lang mahal, you're supposedly enjoying the peace of God, pero you are longing for it right now. Dapat ngayon may kapahingahan ka. Dapat nag-i-enjoy ka sa flowing with milk and honey. But here you go, tired, pagod, ubos, walang maibuga. Amen? But God wants to encounter you today. And God wants you to encounter peace. True peace today. You've stayed long enough in that situation, kapatid. 7 years ka nang nandyan sa sitwasyon na yan. Ayaw na ng Panginoon na hindi mo matanggap ang kapayapaang nagmumula sa Kanya. Amen. Judges 6, verse 6 to 10. Midians so impoverished the Israelites that they have cried out to the Lord for help. When the Israelites cried out for help to the Lord because of Midian, He sent them a prophet who said, "This is what the Lord, the God of Israel, says." Imagine niyo, nung punong-puno na sila, takot na sila, kawawang-kawawa na sila, nung hindi na nila alam kung anong gagawin nila, 7 years na silang inaalipin, at 7 years na silang pinagsasamantalahan ng kaaway. Ano ginawa nila? Tumawag sila sa Panginoon, Lord, help. Alam nyo, para tayo mga Israelites, aantayin mo pang mapagod ka bago ka humingi ng tulong sa Panginoon. Aantayin mo pang ubos na yung pasensya mo. Tsaka katatawag sa Panginoon, aantayin mo munang ma-exhaust na lahat, maubos na lahat, mawala ng kapayapaan bago tayo tumawag sa Panginoon. Kapatid, hindi mo kailangan antayin yung 7 years bago ka tumawag sa Panginoon. Ang sabi ng salita ng Panginoon, nung moment na tumawag ang mga Israelites sa Panginoon, at nung moment na sinabi nila, Lord, help me, agad-agad, nag-send ng propeta ang Panginoon para sila ay ligtas at sila ay kausapin. Kapatid, one call away lang ang Diyos. You don't have to wait for the perfect timing. The perfect timing is now. Come to God, lumapit ka sa Panginoon, humingi ka ng tulong. Alam mo, kaya ka pagod na pagod, kapatid, with all due respect, kaya tayo pagod na pagod, ayaw nating lumapit sa Panginoon. Masyado tayong tiwala sa sarili na, kaya ko pa. Maraming mas may matinding problema kaysa sa akin. Maliit lang naman itong problema ko. Maliit lang naman itong pinagdadaanan ko. Mas maraming tao ang nangangailangan ng tulong ng Diyos. Kapatid, mali ka dyan. Walang taong hindi kailangan ng tulong ng Panginoon. Walang taong hindi kailangan ng tulong ng Panginoon. If you think na hindi mo kailangan ng tulong ng Panginoon, naku, mas lalong kailangan mo ng tulong ng Diyos.
Sa totoo lang. Because all of us, lahat tayo, nangangailangan tayo ng tulong mula sa Panginoon. All you have to do is cry for help. Tumawag ka sa Panginoon, Lord, I need your help. Amen? Nung sinabi ng mga Midianitan, Lord, tulungan mo kami. Pagod na kami. Ubus na kami. Hindi na namin alam kung anong gagawin namin. Lahat na lang ng pananim namin, dinestroy nila, sinira nila. Amen? Nag-send ang Panginoon ng propeta. At sabi ng Panginoon sa kanila, this is what the Lord, the God of Israel says. I brought you out of Egypt, out of the land of slavery. I rescued you from the hand of Egyptians, and I delivered you from the land of all your oppressors. I drove them out before you and gave you their land. And I said to you, I am the Lord your God. Do not worship the gods of Amorites in whose land you live. But you have not listened to me. Allow me to establish this, mga kapatid. And forgive me for saying this. Para tayo pong mga Israelita, kaya ka walang kapayapaan, kaya ka walang peace of mind, kaya ka pagod na pagod, kasi hindi ka nakikinig sa Panginoon. Sabihin mo, Lord, parang wala nang joy sa puso ko. Parang wala na akong kapayapaan. Lord, buhay ka pa ba, Lord? Paramdam ka naman sa akin, Lord. Sinasabi natin sa Panginoon, ang tanong, ikaw ba nagpaparamdam ka kay Lord? Gusto mo magparamdam si Lord sa'yo, pero ang tanong, kapatid, nagpaparamdam po ba tayo sa Panginoon? Ibig sabihin, are we listening to God? Nakikinig po ba tayo sa Panginoon? Yung mga Israelita, dinaranas nila yung 7 taon ng kahirapan dahil saan? Sumamba sila sa Diyos-Diyosan. Imagine, nakita nila, na-witness nila kung paano sila tinawid ng Panginoon mula Egypt, papunta sa Promised Land. Nakita nila kung paano nalunod yung mga Egyptians nung sila ay sinusundan. Nakita nila lahat ng miracle na ito ng Panginoon. And yet, sumamba pa rin sila sa Diyos-Diyosan. Naghanap pa rin sila ng ibang Diyos na kanilang sasambahin. Alam niyo mga kapatid, maybe hindi same na naghahanap tayo ng Diyos-Diyosan, literal, sa ating mga buhay. Pero ganito tayo eh. We are asking, na-witness na natin yung peace na gagaling sa Panginoon. Pero heto ka pa rin, naghahanap ka ng kapayapaan sa ibang lugar. Punta akong Baguio, hanap ako ng peace of mind. Hindi po mali yan. Don't get me wrong. Hindi po mali. Pumunta po kayo ng Baguio, isama niyo po kami. Pwede yan. Right? Anong ibig kong sabihin? Hindi mo kasi kapatid mahahanap sa mga bagay sa mundong ito ang kapayapaan. Kasi ang Diyos nga ang kapayapaan eh. Amen? Kagaya ng mga Israelites, imbis na sambahin nila ang Diyos, maging tapat sila sa Panginoon, na-witness nila lahat. Nakita nila kung gaano sila kamahal ng Panginoon. Right? Pero ano pa rin ang ginawa nila? Sumamba sila sa Diyos-Diyosan. Naging matigas ang kanilang ulo. Kapatid, with all due respect po, kaya tayo minsan walang kapayapaan at kaya tayo dumadaan sa matinding problema, kaya ka nadadawit sa matinding problema, matinding gulo, dahil sa katigasan po ng ating ulo. Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo lang. Huwag kang magsasalita ng kahit ano. Alam niyo po, lahat tayo guilty rito. Lahat tayo, parang mga Israelita, matigas ang ulo natin. Ilang beses na nating na-witness ang Panginoon. Ilang beses na natin na-witness kung gaano kadakila ang Panginoon. And yet, here we are, naghahanap pa rin ng kapahingahan, ng kapayapaan sa ibang bagay. Amen? Gaano kadaming beses mo na bang narinig na ang peace kay Lord lang matatagpuan? Malamang maraming beses na. Napakaraming preaching na. Ang nai-preach sa stage na ito about kapayapaan, about peace. And yet, eto pa rin tayo, naghahanap ng taong magpupuno ng ating mga pangangailangan. Eto pa rin tayo, naghahanap ng taong magkukumpleto sa ating mga buhay. Kapatid, ilang beses mo nang narinig na ang completeness sa Diyos mo lang matatagpuan, ang satisfaction sa Diyos mo lang matatagpuan, ang kapayapaan sa Diyos mo lang matatagpuan, bakit naghahanap ka pa rin sa iba? Amen? Gaano na natin ka daming beses narinig na the Lord will provide? Napakadaming beses na. Kada magigiving yung exhorter dito, sasabihin, the Lord will provide eh. Yung link up leader mo, kada sasabihin mong problemado ka sa pera, sasabihin niya sa'yo, the Lord will provide eh. Amen? Pero ito pa rin tayo, ini-insist natin yung sarili nating pamamaraan. Right? Kagaya ng mga Israelites,
Lahat po tayo guilty, matigas ang ulo natin. Amen? Buti na lang. Thank God. Sabi mo sa katabi mo, buti na lang. Alam niyo, buti na lang. Buti na lang, God is good all the time. Buti na lang sa lahat ng panahon, mabuti ang Diyos. Sa lahat ng panahon, tapat ang Panginoon. Buti na lang, God is good all the time. Amen? Kasi tayo, we are not good all the time, pero buti na lang. God is good all the time. Kasi kahit pasaway ka, kahit hard-headed tayo, kahit matigas ang ulo natin, sinasagot pa rin ng Panginoon kapag tumawag ka sa Kanya. Imagine yung mga Israelites, naging matigas ang ulo nila, sumamba sila sa Diyos-Diyosan. Sa totoo lang, kinalimutan nila ang Diyos. Why? Naghanap sila ng ibang Diyos eh. Nakalimutan nila na may Diyos na nagligtas sa kanila. And yet, naghanap pa rin. Maghanap tayo ng mga santo na Diyos-Diyosan na sasambahin natin. Amen? Anong sabi ng Panginoon? Nung sila ay tumawag, nag-send ng propeta ang Panginoon para tulungan sila. Buti na lang kapatid, mabuti ang Diyos. Kahit kinalimutan mo siya, hindi ka kinalimutan ng Diyos. Kahit pinasawalang bahala mo siya, hindi ka sinawalang bahala ng Panginoon. Amen? Kahit na pinagpalit mo ang Diyos. Hallelujah. Hindi ka pinagpalit ng Panginoon. Amen? Ang mga Israelites, nakalimutan nila lahat ng ginawa ng Panginoon sa kanilang buhay. And yet, sinend ng Panginoon si Gideon. Tinawag ng Panginoon si Gideon para tulungan sila at iligtas sila sa pagkaka-oppress, sa pagkakaalipin ng mga Midianites. Kagaya ni Moises noon, tinawag ng Panginoon si Gideon ngayon. Biruin mo, na-witness na nila yun eh. Same history. Same story. Tinawag ng Panginoon si Gideon. Ang sabi ni Lord, Gideon, ikaw ang tatawagin ko, ikaw ang pipiliin ko para magligtas sa mga Israelites. Amen? At tinulungan sila ng Panginoon. Alam nyo, ang nakakatuwa sa Diyos, kahit gaano ka tumalikod sa Panginoon, kahit gaano mo siya kalimutan, once na tumawag ka sa Panginoon, hindi siya magdadalawang isip na sagutin ka, kapatid. Hindi siya magdadalawang isip na sagutin ka. Ganun kabuti ang Diyos na meron ka. Ganun kabuti ang Diyos na sinasamba at pinaglilingkuran natin, kapatid. He is a good, good God. A good, good Father. Amen? And God calls Gideon. Sabi sa Judges 6 verse 11, dumating sa Ofra ang anghel ni Yahweh at naupo sa ilalim ng malaking puno na pag-aari ni Joash na buhat sa angkan ni Abiezer. Si Gideon na anak ni Joash ay kasulukuyang gumigiik noon ng trigo sa pisaan ng ubas. Patago ang kanyang paggiik upang hindi siya makita ng mga Midianita. Nagpakita sa kanya ang anghel ni Yahweh at sinabi, sumasa iyo si Yahweh, magiting na lalaki. Sa English po yan, when the angel of the Lord appeared to Gideon, he said, the Lord is with you, mighty warrior. God is calling you right now. Israel, the Lord is with you, mighty warrior. Jonah, the Lord is with you, mighty warrior. Ismael, the Lord is with you, mighty warrior. Rachel, the Lord is with you, mighty warrior. Christine, the Lord is with you, mighty warrior. Pauline, the Lord is with you, mighty warrior. Alam niyo si Gideon, hindi niya nakita ang sarili niyang malakas. Pero si Lord, unang tawag pa lang sa kanya, mighty warrior na agad. Wala pang napapatunayan si Gideon. Tinatawag pa nga lang siya ng Panginoon eh. Wala pa siyang kahit anong nagagawa para sa Panginoon. And yet, tinawag siyang mighty warrior ng Panginoon. Amen? Kapatid, kung ang tingin mo man, hindi mo kaya, kung ang tingin mo man, tumalikod ka sa Panginoon, hindi ka nakarapat dapat sa Panginoon, hey, the Lord is saying, I am with you, mighty warrior. Alam niyo po, through this story of Gideon, na-realize ko yung mga common eliminating factors or common eliminators of peace. Mga madalas na nagiging dahilan kung bakit nawawalan tayo ng kapayapaan sa ating mga puso. Sabi sa verse 13, sumagot si Gideon, nung sinabi sa kanya ni Lord nung sinabi sa kanya ng angel, the Lord is with you, mighty warrior, ang sagot ni Gideon. Sumagot si Gideon, mawalang galang na po. Kung talagang kasama namin si Yahweh, bakit ganito ang nangyayari sa amin? Nasaan na ngayon ang mga kababalaghang ginawa niya noon, gaya ng kinukwento sa amin ng aming mga ninuno, kung paano silang niligtas sa Ehipsyo. Pinabayaan na kami ni Yahweh sa kamay ng mga Midianita. Alam niyo, number 1 eliminator ng peace, comparison.
When you start to compare yung ginagawa ng Panginoon sa ibang tao o ginawa ng Panginoon sa mga ninuno natin, sa ginagawa ng Diyos sa atin ngayon, you will lose your peace, kapatid. Mawawala ang kapayapaan kapag sinimulan mong ikumpara ang sarili mo sa iba. Amen? Ang comparison, it eliminates the peace in your heart. Kapag sinimulan mong ikumpara ang galaw ng Diyos sa ibang tao, ang kapayapaan ay mawawala sa iyo. Kasi alam niyo po, kapag nagko-compare tayo sa ibang tao, magiging pakiramdam mo, pinabayaan ka ng Diyos. Kasi kapag nagko-compare ka sa ibang tao, lagi mo na-emphasize, ay mas maganda yung kanila. Kasi pag may comparison, laging may mas. Mas maganda, mas matalino, mas magaling, mas maganda. Amen? Kaya, ang sabi ng Panginoon, if you want your peace to stay in your heart, stop comparing, kapatid. Huwag mo ikumpara, even to yourself. Nasasabihin mo, Lord, dati grabe ka mag-miracle sa buhay ko. Grabe, Lord, dati yung ginagawa mo sa buhay ko. Lord, bakit ngayon hindi na? When you start comparing yung galaw ng Panginoon at kilos ng Panginoon, kapatid, mawawalan ka talaga ng kapayapaan. Bakit? Kapag nag-compare ka, kapag nagkumpara ka, ang takot ang mananaig sa puso mo eh. Kasi maiisip mo, pinabayaan ako ng Panginoon. At kapag naisip mong pinabayaan ka na ng Panginoon, natural, matatakot ka. Amen? So if you want yung peace ng Panginoon ay manatili sa puso mo, stop comparing. Sabihin mo nga sa katabi mo, stop comparing. Lagay niyo po yan sa chat, stop comparing. Amen? What else? Eliminator ng peace. Verse 15. Sumagot si Gideon. Sabi ng Panginoon sa kanya, ikaw ang tatawagin ko. Ikaw ang inappoint ko para magligtas sa mga Israelita, sa mga Midianita. Ikaw, Gideon, sabi ng Panginoon sa kanya. Itong sagot ni Gideon. Sumagot si Gideon, ngunit Panginoon, paano ko po maliligtas ang Israel? Ang aming angkan ng pinakamahina sa lipi ni Manases, at ako naman ang pinakahamak sa pamilya namin. Sa English po yan, pardon me, my Lord, Gideon replied, but how can I save Israel? My clan is the weakest in Manasseh, and I am the least in my family. Biruin mo, sabi niya, Lord, bakit ako? Paano ko po ililigtas sa mga Israelita? Paano ko po gagawin ang pagtawag mo? Ang clan namin, ang angkan namin, ang pinakamahina sa buong nasyon. At dun sa angkan namin, na pinakamahina sa buong nasyon, ako po ang pinakamahina. He is the weakest link, pero siya ang tinawag ng Panginoon. Kapatid, minsan ang tingin natin sa sarili natin, hindi tayo karapat-dapat sa presensya ng Panginoon. Amen? And number 2, eliminator ng peace, belittling yourself. Kapag minaliit mo na ang sarili mo at tiningnan mo na yung sarili mo na maliit sa harapan, kumpara sa iba, mas maliit ka, o kumpara sa pinagagawa ng Panginoon, maliit ka, you will start to lose your peace, kapatid. Kasi kapag minaliit mo ang sarili mo, makikita mo ang lahat na nasa paligid mo na mas malaki. At anong nangyayari? Kapag alam nating mas malaki yung nasa paligid natin, ang nangyayari, natatakot tayo kasi ang tingin natin sa sarili natin maliit. Amen? And if you want na hindi mawala ang kapayapaan sa puso mo, kapatid, stop belittling yourself. Huwag mong maliitin ang sarili mo. Pwedeng maliit ka talaga sa height, pero huwag mong maliitin ang sarili mo. Itap mo yung shoulder ng katabi mo, sabi mo, huwag mong maliitin ang sarili mo. Ilagay niyo po yan sa chat, huwag niyong maliitin ang sarili niyo. God can do great and wonderful things sa pamamagitan mo. Amen? Kapag minaliit mong yung sarili, kapatid, ang takot ang mangingibabaw at ang kapayapaan ay mawawala. Listen to me. God wants us to be a warrior, not a worrier. God wants us to be a warrior and not a worrier. Ang gusto ng Panginoon, maging magiting ka, maging malakas ka. Ayaw ng Panginoon na maliitin mo ang sarili mo, kapatid. Ayaw ng, alam niyo po, pagka minamalit natin ang sarili natin, para nating iniinsulto yung Diyos na lumikha sa atin. Why? Siya nag-create sa atin eh. So kung maliit ang tingin mo sa sarili mo, maliit din ba ang Diyos na naglikha sa'yo? No! Amen? So stop belittling yourself. Huwag mong maliitin ang sarili mo dahil ang Diyos, sa paningin ng Panginoon, treasure ka niya. And you are a warrior and not a warrior. Amen? Never underestimate the creation of God. Huwag mong i-underestimate ang creation ng Panginoon. Yang katabi mo, creation ni Lord yan. Ikaw, creation ka ng Panginoon. Amen? Stop belittling yourself. Amen? Now, what do we need for the peace to stay in us?
Anong kailangan natin para manatili ang kapayapaan sa ating mga puso? We need assurance. Actually, reassurance. Why? Alam naman na natin na ang Panginoon ay kasama natin, ang Panginoon ay mabuti, ang Panginoon ang tutulong sa atin. Pero most of the time, nakakalimutan natin. I include myself, nakakalimutan natin. Nakakalimutan natin, nakasama ko nga pala ang Diyos. Na hindi ko nga pala dapat minamaliit ang sarili ko, na di ko nga pala dapat kinukumpara ang sarili ko kasi kasama ko ang Diyos. At ang Diyos ay nasa tabi ko, nasa panig ko, hindi ko kailangan matakot. Amen? We need reassurance. Kagaya ni Gideon, ni-reassure siya ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, kasama mo ako at tutulungan ko kayo. Ako ang nagsugo sa iyo, hindi ka kailangan matakot. Kapatid, hindi mo kailangan matakot sa mundong ito. Maybe, nasa bingit ng kamatayan ng buhay ng pamilya mo. Maybe, yung isang family member nyo, nasa bingit ng kamatayan, nasa ospital kayo ngayon, maybe. Pero kapatid, hindi mo kailangan matakot. Ang Panginoon ang kakampi natin. At ang Panginoon ang kasama natin. Ang sabi ng Panginoon, ang reassurance ng Panginoon kay Gideon, tutulungan ko kayo. Yun din ang sinasabi ng Panginoon sa atin, kapatid. Ano man ang sitwasyon ng buhay mo at magiging sitwasyon ng buhay mo, tutulungan ka ng Diyos. Kasama mo ang Panginoon at tutulungan ka ng Panginoon. Amen? Sabi ng Panginoon, kasama mo ako ang nagsugo sa iyo. Kapatid, the Lord is with you. The Lord is with you, mighty warrior. Ayaw kong tawagin yung sarili kong mighty warrior, Ate Len, kasi parang feeling ko hindi naman totoo sa buhay ko. Kapatid, hindi naman ikaw ang nagsasabi kung sino ang malakas at sino ang hindi. Ang Diyos ang nagsasabi kung sinong malakas at sinong hindi. So kapag sinabi ng Panginoon that you are a mighty warrior, ibig sabihin you are a mighty warrior. Kapag sinabi ng Panginoon that He is with you, it means He is with you. And He is with us. Amen? Pinapaalala lang ng Panginoon sa atin na kasama natin ang Diyos even in our sickness. God is with you when you lose a job. God is with you when you are experiencing bankruptcy. God is with you in the middle of family issues. In times of mental and physical depression, God is with you. In loss of a loved one, God is with you. In accidents, kahit sa aksidente, sa disgrasya, kasama mo ang Panginoon. Siya ang nasa kalagitnaan natin. Amen? The Lord is with you, mighty warrior. Pwede mo bang itap yung shoulder ng katabi mo? Sabi mo sa kanya, the Lord is with you, mighty warrior. Lagay niyo po yan sa chat, the Lord is with you, mighty warrior. Amen? Pero alam nyo, nung binabasa ko to, ganda na, sabi ko, grabe Lord. Saya, sabi ko, grabe yung mga pangako mo. Talagang na-encourage talaga ako. Pero nung binasa ko siya ulit, binalikan ko yung verse 11. And sabi ko, there's something sa verse 11. Sabi sa verse 11, mas maganda sa Tagalog Patago ang kanyang pagigiik, si Gideon ito, upang hindi siya makita ng mga Midianita. So naalala natin kanina yung story. Nagtatago si Gideon nun sa ginagawa niya. Kasi anong nangyari, kapag nakita ng mga Midianites na nag-aani sila, na nag-aasikaso sila ng mga crops nila, i-destroy na naman ito. Kapag nakitang nagtatanim sila, i-destroy na naman ng mga ito. Nanakawin na naman sa kanila mga ito. Kapag nakitang meron silang kakainin, nanakawin na naman sa kanila ng kaaway. Kaya anong ginagawa ni Gideon? Patago siya, na naggigiik. Patago siya, na gumagawa ng, patago niyang ini-experience yung blessing ni Lord. Amen? Patago niyang nilalasap yung kasagana na binibigay ng Panginoon. Amen? This again shows the desperation of those times. Grabe yung desperation ng panahon na yun, na kailangan nilang magtago para makakain. Kasi pag hindi, aagawin sa kanila ng mga kaaway yung kanilang mga pagkain. A picture of Christians nowadays. Kailangan mo ng kapayapaan, pero aalis ka. Ay, Delen, hahanapin ko po ang sarili ko. Magbubook ako ng flight. I deserve this, Pastor Alem. Kailangan ko ng peace of mind. Kailangan ko pumunta sa Baguio. Hindi po ako again sa Baguio, Nainggit nga po ako, gusto ko nga po mag-Baguio, Punta ako sa Tagaytay. Magso-soul searching lang ako. Hahanapin ko kapayapaan. Kapatid, kapag nawalan ka ng kapayapaan, ibig sabihin ninakawan ka ng kaaway ng kapayapaan, huwag kang lumayo.
Huwag kang magtago. Gagawin natin, napapagod na ako sa mundong ito, napapagod na ako sa pamilyang kong to, maglalayas na lang ako. Napapagod na ako sa trabaho na to, grabe na yung pagpapahirap nila sa akin, magre-resign na lang ako. Napapagod na ako sa teacher ko na to, dami-dami pinapagawa, magdadrop na lang ako. Ano ginagawa natin? Kapag tayo nakakaranas ng panghihina, nakakaranas ng kapaguran, nakakaranas ng kawalan ng kapayapaan, we escape. Nagtatago tayo kasi ang thinking natin, kapag nagtago ka, makakaramdam ka ng kapayapaan. Kapag hindi ako nakita ng mga tao, doon at peace ako. Kapag walang mga taong nakakakilala sa akin, alam niyo, dumating ako sa ganyang punto eh. Gusto ko po, Lord, pumunta sa lugar na wala man nakakakilala sa akin. Ayoko lang makipag-usap, Lord. Gusto ko lang ng kapayapaan. Pero alam niyo, mali. Hindi mo doon matatagpuan ang tunay na kapayapaan. Kagaya ni Gideon, kahit nagtatago siya, ayun, pinuntahan siya ng anghel. Amen? Na kahit nagtatago ka, kapatid, kahit saan ka lupalop magtago, susundan at susundan ka ng Diyos. Amen? Hahabulin at hahabulin ka ng Panginoon. Kagaya ng mga Israelita, kagaya ni Gideon, ganito rin tayo, na out of desperation na magkamit ng kapayapaan, we are trying to hide and go away. We are trying to escape. We're trying to hibernate. Matutulog lang ako buong maghapon para hindi ko marinig yung sermon ng nanay ko. Bakit? Paggising mo ba, hindi na naninermon yung nanay mo? Naninermon pa din. Lalo pa nga na madadagdagan yung sermon kasi natulog ka lang maghapon eh. Right? Kapag ka, sabihin mo, magli-leave na ako sa trabaho ko, mga 5 days ako magli-leave sa trabaho, gusto kong makaramdam ng kapayapaan. Gagawin mo, magli-leave ka. Pagbalik mo ba sa trabaho, wala ka ng trabaho? Meron pa din. Ang mangyayari pa nga, patong-patong yung files. Ang tendency, mas nadagdagan pa. Kasi hindi yun ang sekreto para makaramdam ka ng kapahingahan, kapatid eh. Hindi sekreto yung magtago ka para makaramdam ka ng kapahingahan at kapayapaan mula sa Panginoon. Ang kailangan mong gawin, harapin mo. Why? Why? Sa totoo lang po, wala kang mahahanap na lugar sa mundong ito na walang kaguluhan. Akala mo lang, walang kaguluhan. Pero try mo mag-stay dyan for so long. May kaguluhan na yan kasi nandiyan ka eh. Diba? Bakit? Hindi tayo perpekto. Nakakagawa tayo ng mga pagkakamali. So kapag pumunta ka doon, magkakaroon na ng kamalian yung lugar na yun. Kasi nandun ka eh. Amen? And God is telling us right now, huwag kang magtago. Tinatawag ka ng Panginoon na maglingkod. Tinatawag ka ng Panginoon na magpagamit sa Kanya. Andyan ka, nagtatago. Atilin, maggulo kasi mag-volunteer eh. Pastor, ang hirap kasi masyadong magulo. Magulo pa yung pamilya ko. Kapatid, kung aantayin mo umayos yung pamilya mo bago ka lumapit sa Panginoon, baka hindi mangyari. Kasi maayos lang yung pamilya mo pag lumapit ka sa Diyos eh. Amen. Ang ginagawa natin, tsaka na ako lalapit kay Lord kapag naayos na yung pamilya ko. Ang nangyayari, hindi lalong naayos. Ilang taon ka na, 3 taon ka nang nagtatago sa Panginoon, hindi pa rin naayos, di ba? Why? You're escaping. You're hiding. Amen? Tumatakas ka sa Panginoon. And God is telling us right now, if you want peace, huwag mong takasan ng problema. Kung may kaguluhan, may conflict, may chaos na nararanasan, face it. Kasi ang peace na binibigay ng Panginoon, hindi lang yan yung silence, hindi lang yan yung quietness. Ang peace na binibigay ng Panginoon is also strength. Lakas ng loob. Lakas from the inside na kaya mong magpatuloy sa buhay kahit may problema. Alam niyo yung kapayapaan ng Panginoon, kaya yan, peace that surpasses all understanding. Kasi yung peace na meron kang kalakasan na nagmumula sa Panginoon na kahit magulo ang paligid, may kalakasan ka to face it. May kalakasan kang harapin ang buhay. May kalakasan kang harapin ang laban ng buhay kasi nasa iyo ang kapayapaan. Nasa iyo ang kalakasan na nagmumula sa Panginoon. Amen? Kagaya ni Gideon, marami tayong dahilan. Marami tayong excuses. Sabi ni Gideon, hindi ako pwede. Kami ang pinakamahina. Akong pinakamahina sa lahat. Pero ang sabi ng Panginoon sa kanya, the Lord turned to him and said, "Go in the strength you have.
and saved the Israel out of Midian's hand. Am I not sending you? Sabi ng Panginoon sa kanya, lumakad ka at gamitin mo ang buong lakas mo upang iligtas ang Israel mula sa mga Midianita. Ako mismo ang nagsugo sa iyo. Alam niyo, binabasa ko to, Lord, kakasabi lang ni Gideon, siya ang weakest link. Siya ang pinakamahina. Tapos sasabihin mo, go in the strength you have. Di ba parang illogical, Lord, na ang sinasabi ni Gideon, mahina ako, pero ang sinasabi ng Panginoon, yung lakas mo, yung strength mo, yun ang gamitin mo. Kasi alam nyo, na-realize ko, ang sinasabi ng Panginoon dito, hindi niya tinutuko yung strength mo talaga. Kasi ang strength natin nag-fail, napapagod tayo, nanghihina tayo. Amen? Ang tinutukoy ng Panginoon dito, the strength that you have is the peace that you have. Ibig sabihin si Jesus na nasa puso mo, yung kalakasang binibigay sa iyo ng Panginoon, the God that is with you. Yun ang gagamitin mo para labanan ang buhay na ito. Amen? Sa totoo lang kapatid, hindi mo kaya ma-survive ang buhay kung wala ang Panginoon. No, you cannot. Hindi mo kakayanin. Sasabihin mo, kaya ko mag-survive kahit wala ang Panginoon. Babalik at babalik ka din. Kakainin mo lahat ng sinabi mo kasi hindi natin kaya na mag-survive sa buhay na wala ang Panginoon. We need God in our lives. Why? We need the strength from the Lord. We need the peace that surpasses all understanding para mapagtagumpayan natin ang laban ng ating buhay. Alam niyo si Gideon, na-realize niya, kasi later on, sumunod siya sa Panginoon. After ng maraming argument at, Lord, hindi ko kaya, Lord, ganito, ganyan. After ng maraming bargain, sumunod si Gideon. Ginamit siya ng Panginoon para iligtas sa mga Israelites sa kamay ng mga kaaway. Alam niyo, na-realize ni Gideon na kapag pala yung strength mo sinama sa strength ni Lord, you can defeat the enemy. Kapag yung lakas mo sinama sa lakas ng Panginoon, you can defeat the enemy. Minsan kaya natin hindi matalong kaaway, strength lang natin yung pinapagana natin eh. Right? Pero ang sinasabi ng Panginoon, i-combine mo, makipag-partnership ka kay Lord. I-combine mo yung strength that you have sa strength ng Panginoon para matalo natin ang kaaway. Si Satan, hindi lang yan kaaway ng Diyos, kaaway natin yan. Amen? Si Satan, hindi niya kasi kayang talunin ang Panginoon. Kaya anong ginagawa niya? Tayong mga anak ng Diyos, ang dinideceive niya at dinadaya ng kaaway. Pero, hey, kaya mong talunin ng kaaway. Kailangan mo lang makipag-partner kay Lord. Kailangan mo lang lumapit sa Panginoon kasi tutulungan tayo ng Diyos. Amen? And I will end with this. After na maraming bargain, sabi ni Gideon, sige nga, kung ikaw talaga, Lord, na nasugo sa akin, bigyan mo ko ng sign. Nandun si Lord naman, bigay naman ng sign. Si Gideon, parang parang hindi niya naman na-witness yung kabutihan ng Panginoon. Hingi pa siya ng hingi ng sign. Parang tayo, Lord, sige nga, kung talagang nandyan ka, kung talagang buhay ka, sige nga, tulungan mo nga ako sa problema ko. Pero si Lord, tumutulong naman talaga siya. Pinapakita niya talaga kay Gideon that I am the God. That I am with you. Ang nangyari, na-confirm ni Gideon na talagang kausap niya yung anghel ng Panginoon, na yung kausap niya ay sugo talaga ng Diyos. At alam niyo nangyari, nagkaroon siya ng matinding takot. Natakot siya kasi na-overwhelm siya sa responsibility. Piruin mo, yung mga Israelites, sa'yo pinagkatiwala ng Diyos, ikaw ang mag-aawon sa kanila, ikaw ang magliligtas sa kanila, ikaw ang gagamitin ng Panginoon para magligtas sa kanila. Nakaka-overwhelm. Alam niyo, ang ating buhay, ang mga responsibilidad ng buhay, nakaka-overwhelm. Minsan nakakalula yung masyadong madaming responsibilidad. Lalo pag breadwinner ka, padre di pamilya ka, single parent ka, ikaw lang ang bumubuhay para sa pamilya mo, nakakalula yung responsibility eh. Right? Nakakalula. Normal na magkaroon tayo ng matinding takot. Normal na matakot tayo kasi sobrang laki, Lord eh. Sobrang laki nung kinakaharap ko. Pero ito yung sagot ng Panginoon sa kanya. Verse 23. But the Lord said to him, Peace. Do not be afraid. You are not going to die. Sa Hebrew, Shalom. Do not be afraid. You are not going to die. Sinasabi ng Panginoon sa ating kapatid, oo, matatakot ka. But hey, I am the peace. I am Jehovah Shalom. And I am with you. Kasama niyo ako.
Hindi kayo mamamatay. Hindi kayo mapapahamak sapagkat kasama niyo ang Panginoon. So, anong ginawa ni Gideon? So, Gideon built an altar to the Lord and called it, the Lord is Peace. Jehovah Shalom. And to this day, hanggang ngayon, nasa Ofra pa din po yung lugar na yon, yung altar na yon. As we can see in the story, nagpakilala siya bilang Jehovah Shalom. Bilang kapayapaan. Not for you to hide. Not for you to escape. Not for you na magmukmuk sa sulok, but to renew your strength. Sinasabi ng Panginoon, I am Jehovah Shalom. I am your peace. Hindi lang siya magdadala ng kapayapaan sa atin. Siya mismo ang kapayapaan. Siya ang kalakasan. Siya ang kinahanap at nilulong ng ating mga puso. Hinihingi natin yung kapayapaan sa Panginoon pag pagod na tayo, right? Kapag parang pagod na tayo, gulong-gulo na tayo sa nangyayari sa buhay, that's the time na hihingiin natin yung kapayapaan mula sa Panginoon. Kapag sobrang gulo na, tsaka natin hihingiin yung kapayapaan sa Panginoon. Pero alam nyo kapatid, yung Jehovah Shalom, hindi lang siya para sa season na nanghihina ka. In every day of your life, you can ask, my Jehovah Shalom. Why? Shalom is God. The peace is God. Hindi mo lang kailangan ng Diyos, kapatid, kapag nangangailangan ka. Hindi mo lang kailangan ng Diyos kapag problemado ka. Kailangan mo ang Panginoon kahit nagsiselebrate ka. Kahit ikaw ang pinaka-blessed na tao sa ngayon, kailangan mo ang Diyos. Huwag mong kalimutan ng Panginoon. Hindi mo kailangan kalimutan ng Diyos kapag maayos ang buhay mo. In every day of our lives, in every season of our lives, we need our Jehovah Shalom. We need our God. We need the strength from the Lord. Kailangan natin ng lakas para magpatuloy sa buhay. Totoo, mahirap ang buhay. Totoo. Pero sinasabi ng Panginoon, bakit ka matatakot? Kasama mo ako eh. Mahirap ang buhay, pero kasama natin ang Panginoon. Mahirap karapin ang buhay kapag mag-isa ka. Pero kapatid, hindi ka nga mag-isa eh. Kasama mo ang Diyos. He is with you. Even in the middle of the storm, He is with you. Kapag naririnig po natin yung rest in peace, ayaw po natin masabihan yan, no? Rest in peace para kasing mamamatay na ako. At Pastor Alim, pag sinabihan akong rest in peace, right? Pero nyo ba, kapag sinabi natin rest in peace, ang thinking natin, it's the end. Ending na, rest in peace na eh. Right? Pero nyo, pag sinabi palang rest in peace, ibig sabihin, rest in the strength of God. You can rest, kaya mo magpahinga, kasi may lakas ang Diyos na nasa iyo, na kaya mong harapin ang buhay. Kaya pala, kapag napapagod ka, kailangan mong hanapin ang Jehovah Shalom. Kailangan mo hingiin ang strength mula sa Panginoon. Kasi yun ang magtutulak sa'yo to press on. Yun ang magtutulak sa'yo para magpatuloy sa buhay. Kapatid, huwag kang mag-quit. Huwag kang huminto. Kasi kasama natin ang Panginoon. He is with us. He is fighting with us. Amen? Kasama natin ang Panginoon. He is our strength. Our Jehovah Shalom. He is beside you. He is fighting with you. You know, pag sinabi mong God with us, ang ibig sabihin nun, peace with us. Pag sinabi mong palang God with us, ibig sabihin, yung peace ay nasa iyo. Kapag sinabi mong God with us, ibig sabihin yung strength is in you. Kapag sinabi mong God with us, the peace is with us. When we have God, we have peace. Kapag wala rin ang Panginoon sa buhay mo, walang kapayapaan, kapatid. When we have God, we have peace. Amen? We must remember na ang pinangako ng Panginoon, sinabi ng Panginoon, hindi kanya pababayaan. Alam mo naman yun, kapatid eh. Alam mo namang hindi ka pababayaan ng Panginoon. But minsan, nakakalimutan natin. Why? We're so overwhelmed with responsibilities, with problems, with trials. And God is telling us right now and reminding us once again, I will never leave you. I will never forsake you. In the middle of the storm, hayaan natin kumilos ang Panginoon. In the middle of the battle, hayaan natin kumilos ang Panginoon. God is with us. Kahit pa parang wala siya, God is with us. Kasama natin ang Panginoon. Amen? Alam niyo po, ang peace, it gives wisdom in the conflict. Kapag ka sinabi mong you have peace, hindi nun sinasabi na wala ka ng problema o wala nang battle sa buhay mo. No, meron pa rin, may conflict pa din. Pero ang ibig sabihin, when you have peace, you have wisdom
in the middle of conflicts. May wisdom na nanggagaling sa Panginoon paano mo i-handle yung conflict. Amen? Ibig sabihin din ng peace, it gives strength in the middle of pain. Yan ang nagbibigay sa atin ng kalakasan kahit tayo nahihirapan at tayo nasasaktan. Yan ang nagbibigay ng endurance in our battle. He gives strength to face the battle and storms of life. Kapatid, the Lord is peace. He is with us. And the peace is with us. Shall we all stand? Hallelujah. You know po, most of the time, we are trying to achieve peace outside God's presence. Guilty naman po tayong lahat dyan. Naghahanap tayo ng mga bagay na magpupuno sa ating mga pangangailangan. Naghahanap tayo ng mga tao na tutulong sa ating mga problema. Naghahanap tayo ng mga tao magpapasaya sa atin. Kapatid, hindi mo kailangan maghanap ng taong tutulong sa'yo. May Diyos na nasa puso mo at nasa buhay mo. Hindi mo kailangan mangailangan. Amen? Sabi sa Matthew 11:28, "Come to me, all who are weary and heavy laden, and I will give you rest." Come to me. Lahat ng napapagod at lahat ng nabibigatan sa buhay, and I will give you rest. Kapatid, ang nagiging tendency natin, kapag napapagod tayo, nanghihina tayo, tatakbo tayo palayo sa Panginoon. Pero sabi ng salita ng Panginoon, come to me. Kung nanghihina ka, come to God. Kung napapagod ka, huwag kang lumayo, huwag kang maghanap. Mauubos na ang pera mo. Hindi mo mahahanap ang kapayapaan sa ibang lugar. Sa Panginoon, sa presensya ng Diyos mo lang matatagpuan ang kapayapaan. Amen? Kapag nanghihina ka, come to God. Kapag napapagod ka, come to God. Kapag nalulungkot ka, come to God. Huwag kang humanap na magpapasaya sa'yo. Ang Diyos nagbibigay ng tunay na kaligayahan. Kapag masaya ka din, minsan tayo, pag masaya tayo, nakakalimutan na natin ng Diyos. Pero ang sinasabi ng Panginoon, kapag masaya ka, come to God. Whatever situation that we have, come to God. Sabi ng Panginoon, come to me, and I will give you rest. Come to me, and I will give you peace. No matter what you're experiencing right now, kaya mo magkaroon ng kapayapaan, kapatid. During the pandemic, He is our peace. During an accident, He is your Savior. Sa panahong iniwan ka na lang ng lahat, andyan ang Diyos kasama mo. In your sickness, He is your healing. In your most tiring day, He is your rest. When you are broken-hearted, He is your comfort. When you are overwhelmed with all these things, He sees you and He is with you. You know, the same God na nagligtas sa atin, the same God na nagpart ng Red Sea, the same God na bumangon sa grave, the same God na namatay, nilibing at muling nabuhay, the same God na nagpatawad sa atin, the same God na nagsabing, go and sin no more, is the same God whose name is Jehovah Shalom. The Lord is peace. He is the same yesterday, today, and forever. You can call on to God. Sa Panginoon, wala ka nang hahanapin pa. Sa Panginoon, wala ka nang nanaisin pa. Sa Diyos mo lang matatagpuan ang kapahingahan. Itaas natin ating mga kamay. Let's receive the peace from the Lord. Hello Global Family, you made it this far. Once again, marami pong salamat for tuning in, and I pray na yung salita pong ating napakinggan ay makapagbigay po ng conviction at malalim na revelation sa inyong puso upang mai-apply po natin sa ating buhay so that transformation will happen in our life. If this ministry have been a blessing into your life, I want to encourage you to share this video to some people that you know na maaaring nangangailangan din katulad mo ng mensaheng ito. In fact, I want to take it a little bit further, mga kapatid, and invite you to partner with us. If this video, if this ministry have been a blessing to you, I know in the future, it will be a blessing to somebody else as well. That's why if you want to partner with us financially, para maipagpatuloy po natin ang ginagawa ng Panginoon through Gia Kamanava, inihikayat ko po kayo to partner with us. Pumunta lang po kayo sa aming website, gia7b.com/give.
At lahat po ng mga ways that you can support, ways that you could give para po sa ministering ito ay makikita po ninyo doon. You can give through GCash, debit card, credit card, bank remittances, at maging mga bank transfer. So, ano pang inaantay ninyo? Support the ministry mga kapatid para mas marami pa tayong maabot at mapuno po talaga natin ang langit. In fact, I want to take this opportunity as well. If you have been watching the video for quite some time, wala po kayong church na kinakabilangan and you want to deepen your relationship with the Lord, I want to encourage you to join our link-up groups. Ginagawa po namin yan in person or online. If this is impossible para po sa inyo na makapunta dito sa amin physically or in person, we have an online link-up group na ginagawa po namin sa iba't ibang dako ng mundo. If you want to be part of the link-up groups, ito po ay small groups na aming ginagawa kung saan ang bawat isa sa atin ay nagpapalakasan para ihatid tayo sa spiritual growth. Kung nais po ninyong makasama rito, all you have to do is go to our website, giacmnb.com/linkup. Ilagay nyo lang po kung saang location kayo naroroon. And I'm sure na meron po mga link-up groups na nababagay po at suwak po sa time zone ninyo kung nasaan man po kayo naroroon. Once again, marami pong salamat for reaching this far at naabot nyo po ang part ng video na ito. And I hope sa mga susunod pang video, mapagpala pa tayo ng lubos ng ating Panginoon. Keep spreading the Word of God. Punuin natin ang langit and let us fight for our family.